Oh, masayang araw mga ka-PL. Nakakahiya ho ito kay Bangag, mga kababayan. Ha? Nakakahiya ho ito sa administrasyon ni Marcos. Wala na hong pumapatol, mga kababayan. Saan? O eto, basahin ko po yung balita, mga kababayan. Ayon ho dito sa balitang babasahin ko po sa inyo. Naghahanap di umano si Dayunior, mga kababayan, ng ipapalit po kay J. Ruiz bilang kalihim ng Presidential Communications Office. Ni isa di umano sa mga napipisilhon lang ipapalit sana kay J. Ruiz, mga kababayan, hindi ho tumugon. Ayaw pumayag. At isa po sa napipisil ni Dayunior, mga kababayan, na yun nga, ipapalit sa PCO at magiging sekretary ho ng PCO, walang iba, si Katunying. Pero sa kasamaang palad, mga kababayan, hindi ho pumayag si Katunying na maging Presidential Communications Office. Sa madaling salita, mga kababayan, at tinabla si Bangag ni Dayunior. Akala ko ba sanggang dikit sila? Meron pa silang pa-interview nilang dalawa ni Kokak tsaka si Tunying. Tapos itong huli, yung podcast nila ni Dayunior. Di ba, na pinag-usapan ng ating mga kababayan na puro kasinungalingan lang ang sinasabi ni Dayunior. Sanggang dikit mo tayo na ayaw pumayag ni Tunying, mga kababayan. Nararamdaman ko yung pagtanggi ni Tunying. Baka ayaw niyang makutya ng ating mga kababayan. O, di ba? At higit sa lahat, Iglesia ni Cristo ho itong si Katunying. Baka ayaw niyang madamay ang kapatiran ng Iglesia ni Cristo dahil siyempre isa ho siya sa makukutya ng ating mga kababayan dyan kapag ka nagkaroon ng kapalpakan sa PCO, mga kababayan. O eto ho ang balita na nakakahiya kay Dayunior at sa administrasyon ni Dayunior. O ayan. Ilagay ko na rin dyan, mga kababayan. Ang sabi, search for Marcos Communication Chief continues as Anthony Taberna decline. Nag-decline po si Tunying. Eto pa. The Marcos administration appears to be facing a glaring communications crisis. Mga crisis na, may tuturing crisis, with no one seemingly eager to head the beleaguered Presidential Communications Office o PCO. Kita nyo na? Kita nyo na, mga kababayan? Hindi pa yan. Tuloy pa ho natin ang basa. Napulot ko nga pala itong balitang ito, mga kababayan, sa Politico, ayan, Politico has learned that at least tatlo, mga kababayan, 3 journalists have reportedly been approached to replace J. Ruiz as communication secretary, but none have accepted the offer. Agoy! Yor! Ayaw ka nilang pagbigyan, Yor? Ayaw nilang maging kalihim sa administrasyon mo? Grabe! Kahit yung mga, alam nyo, magandang trabaho yan, yung magiging kalihim ka ng isang departamento, ng gobyerno, malaking karangalan yan, mga kababayan. At saan ka man magpunta sa mundo yan, di lang Pilipinas, ang pagkakakilala sa'yo ng tao, sekretarya yan ng ng Presidential Communications Office. Bagay sana kay Tunying, mga kababayan. Bakit?
magaling ito magtatatalak kasi journalist ho ito, mga kababayan, at hindi lamang isang journalist, kundi isang batikang journalist ho ito, mga kababayan. Pero, dinecline ni Tunying. Kasi, ayaw niyang madamay sa sumpa ni Bangag. Tuloy ko. An Scoper said veteran broadcaster Anthony Taberna was among those reportedly top for the position, but he declined. Maliwanag, he declined. Ano pa bang dapat pa nating basahin dito sa mga nakalagay ho dito sa politiko, mga kababayan? Naintindihan naman po na natin. Sa madaling salita, mga kababayan, nahihirapan na po ngayon ang administrasyon ni Marcos na humanap ng kapalit. Ayan, humanap ng kapalit, mga kababayan, kay J. Ruiz. Wala hong pumapayag. Wala pong tumatanggap ng kanilang alok. Ikaw na lang. Gawin ka naming sekretary ng PCO. Payag ka ba? Marcos nga Marcos kasi presidente, kaya ayaw. Malamang kung digong yan ang presidente ay sigurado, ay ba, magpupumilit pa yan. Baka mag-apply pa yan, Mr. President Duterte. Baka pwede po ako mag-apply bilang kalihim ng Presidential Communications Office. Kasi maganda po, mamuno, si Pangulong Duterte, hindi po kahiya-hiya. Meron kang ipagmamalaki. Presidential Communications Office, mga kababayan. Ibig sabihin ho niyan, kung ano po ang mga nagagawa ng kasalukuyang administrasyon, sasabihin mo. Ayan. Ipagmamayabang mo. Ayan. Ipagkakalat mo sa buong mundo, hindi lamang sa Pilipinas, para unang-una dyan, malaman nitong mga turista, nitong mga malalaking negosyante sa buong mundo na ang galing. Ito pala ang nagagawa ni Marcos, maganda pala ang kanyang pamumuno, maganda pala ang ekonomiya ng Pilipinas. Kaso walang may pagmamayabang. Kita mo si Auntie Claire, wala lang ibang ginawa, kundi puro Duterte na lang, puro banat na lang sa mga Duterte, kasi wala ho siyang may pagmamalaki. Kahit si J. Ruiz, tahimik, ayan, resign na lang. Naghahanap ng kapalit sila, wala man pumapayag sa kanila, kasi nga, Marcos! Grabe, kayo naman. Tunying. Si Tunying na. Tunying, pwede mong subukan na maging Presidential Communications Office Secretary. Ayan. Maging kalihim ka ng PCO. Ayan, subukan mo kahit mga isang buwan lang. Para malaman mo kung gaano kahirap ipagmalaki, ipagmayabang ang presidente natin ngayon. Yung mga nauna nga sa'yo, nilayasan din si Marcos kasi nga, wala naman talagang masasabing maganda. Hindi nila kayang ipagmalaki. Ang hirap ipagmalaki. Sa madaling salita, ang hirap ibenta ni Marcos. Kasi ni isang posting tulay, walang nagagawa, mga kababayan. Sino tatanggap? Taas kamay. Kaso, 3 journalist nga daw, nilapitan nila, ayaw talagang tanggapin, mga kababayan Nag-decline lahat Sino kayang tanga? Ito tanong. Sino kayang tanga ang tatanggap ng posisyon na yan? Malalaman ho natin sa mga susunod na araw yan. Okay? Idagdag ko lang po ito, mga kababayan. Itong lumabas po ngayon sa survey na isinagawa po ng ng Tangery. Ayan, Tangery. Ayan, Tangery ba ito? Tanghire. Ayan. Ayan, mga kababayan. Ito ho ang nakalagay, 2028 presidential
preferential survey, mga kababayan. Nagsusurvey na sila. Ang nangunguna ho dito, walang iba, syempre, kundi ang ating pangalawang Pangulo, Inday Sara Duterte. Sumunod naman po sila, si Lenny, si Inang Lenlen, ha? Malakas. 21 to, mga kababayan. Posibleng dalawang ito maglalaban, mga kababayan. Ngayon, ito na ho ang sumunod, pangatlo. Nakikita niyo naman siguro, si Senator Bongo, na ipinagkakalat ho ngayon itong mga bangag vlogger na susungagin daw ni Senator Bongo si Inday Sara sa 2028 presidential election, mga kababayan. Maniniwala ho ba kayo sa ipinapakalat ng mga bangag? Sa palagay ko hindi. Kasi kung gusto nitong maging presidente si Bongo, noon pang nakaraang halala nila, nila bangag at saka ni Inday. Kasi ang gusto ni Pangulong Duterte, si Bongo ang tumakbo bilang Pangulo. O tumakbo din siya bilang Pangulo. At kung hindi ako nagkakamali, si Bato yata ang magiging vice presidente niya. Tama ba? Nakalimutan ko na. Hindi ho ito mangyayari. Baka pwede pa. Sara presidente, tapos Bongo vice presidente. Sa madaling salita, Duterte go ang magiging tandem nito sa 2028, mga kababayan. Kasi yung impeachment na yun, wala na yan. Hindi ho mai-impeach, Inday. Malabo pa po sa sabaw ng pusit. Mga kababayan. Malabo pa po sa ihi ni Chapus. Yung ma-impeach si Inday Sara, walang ganon. Malabo na ho yan. Kaya, Duterte go po ang magiging tambalan sa 2028. Abangan ho natin yan. Wag na natin isali si Rapi Tulfo. Wala yan. Malabo din yan. Pero, sa lahat po, mga kababayan, ito na sa baba, natitira si Chis Escudero at si Robin Padilla, ang pinagtatawanan at katawa-tawa nga naman sa ginawang survey na ito ng Tangery, si Tambaluslos. Sa kabila ho, mga kababayan, ng kanyang napakalaking pangarap na gusto niya maging Pangulo ng Pilipinas. Kita niyo siya ngayon at astang Pangulo ang animal. Budoy naman. Diba? Budoy naman ang buang. Magsalita sa gudsod ba? Kung sa Bisaya pa, sa gudsod. Kung sa Tagalog, masyadong magalasgas yung bibig kung magsalita, mga kababayan. Ang nakuha niya lang, kitang-kita nyo naman. 6% lang, yan yun, tatakbong presidente sa 2028. Napaluslos, tumigil ka na sa pangarap mo. Baka nasiraan ka na ng bait dong. Di ba? Short video lang ho tayo, mga kababayan. Hanggang dito lang ho muna. Maraming salamat. Mag-ingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.